Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Alay marawitin sa piging na handog niya sa atin. Alay marawitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, araw-araw pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Binubuhay ka niya. Binibigyan ng pagkakataon. Ginagabayan. Iyan ay palatandaan ng napakalaking pag-ibig ng Diyos. At kahit nagkamali, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magsisi, para humingi ng kapatawaran. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito. Tayo ay magbalik sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang inyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taong ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasakipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasakipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sumusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal iyong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin iyong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos.
Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki iahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sa sakapin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilarawan ng mangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa 16 na linggo, sa karaniwang panahon, magandang umaga mga kapanalig. Ngayong araw na ito, kapanalig, napansin mo ba pinagpapala ka ng Diyos? Gising ka pa? Humihinga pa? Nandirito pa? Apakaraming mga pagsubok ang nalagpasan mo at may mga pagkakataong dapat susuko ka na, aayaw ka na, bibitaw ka na, pero bumangon ka, nagpatuloy ka, nag-aral ka pa rin, ayan, nakagraduate ka. Nag-apply ka pa rin, ayan, pumasa ka. Natanggap ka sa trabaho, sinubukan mo ulit, kahit nalugi. Ayan, nagtatagumpay ngayon ang negosyo mo. Nagpatawad ka, nagparaya ka, umunawa ka, ipinagdasal mo. Ayan, buo ang pamilya mo. Maganda ang relasyon sa kapwa. Hindi perpekto, pero nakikita mo, pinagpapala ka ng Diyos. Kapanalig, every day is a blessing, every day is a miracle. Hindi karapat-dapat pero binubuhay tayo ng Diyos, binibigyan ng panibagong umaga. At ngayon nga po kapanalig, napakaganda, no? Kung gising ka pa ngayon, ibig sabihin, yung nagawa mong mali kahapon,
kahapon yun. Yung kapalpakan na nagawa mo, kahapon yun. Yung hindi magandang nangyari, kahapon yun, tapos na. At ito ay panibagong araw, ibig sabihin, bagong pagkakataon. Bagong opportunity. Magsisimula tayo muli. Pero magsisimula ka, hindi mag-isa. Magsisimula ka, taglay ang mga natutunan natin sa kahapon. Magsisimula tayo ng kasama ang Diyos. Pinapalakas ng Diyos, hinihilom ng Diyos, ginagabayan ng Diyos. Magpapatuloy sa panibagong araw na ipinagkakaloob ng Panginoon. Nakikita mo ba yung araw-araw na biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo? Kasi po, hindi yung biyaya ang kulang, bagkus ang kulang ay pusong bukas, pusong mapagkumbaba, pusong namamangha, puso na nagtitiwala sa Diyos. Kasi kung sarado ang puso, kahit gaano karami ang biyaya, baka hindi mo makikita ang biyayang ipinagkakaloob at laging kulang ang tingin mo. Sa atin pong Ebanghelyo, sabi ng mga Pariseo kay Jesus, Guro, maaari po bang magpakita kayo ng tanda mula sa langit? Madali naman po yung request ng mga Pariseo, ano? Pwede naman pagbigyan ni Jesus, okay, magpapakita ako. Pero ito po ay hiningi ng mga Pariseo pagkatapos nilang makakita na ng mga may sakit na gumaling. Pinalayas ang masamang espiritu mula sa mga inaalihan. Nakalakad ang pilay, nakakita ang bulag, yung pipi nakapagsalita, yung bingi nakarinig, yung patay na buhay. Nakita ng mga mata ng mga Pariseo ang marami ng milagro. Nakakain ang libo-libong mga tao. Nakita na ng mga Pariseo ito. Tapos ngayon, lalapit sila kay Jesus at tanong sasabihin, Guro, maaari po bang magpakita kayo ng tanda mula sa langit? Ano pa bang tanda mula sa langit ang gusto nilang makita? Samantalang ang dami-dami ng ginawa, ang dami-dami ng milagro, hindi pa ba sapat iyon? Ang problema ay hindi yung milagro, hindi yung biyaya, kasi meron eh. Pinagpakitaan na sila. Ang problema po ay yung puso ng mga Pariseo na ito. Sarado. May hinahanap, ang hinahanap yung wala, hindi tuloy makita yung mayroon na nandiriyan na. Makapanalig sa isang puso na walang pananampalataya, talaga kulang. Kulang lagi ang makikita. Walang sapat na milagro ang magiging sapat. Walang dami ng milagro ang magiging sapat. Kasi nga, walang pananampalataya ang puso. Pero sa isang puso na may pananampalataya, talaga, mamamangha ka. Kasi kitang-kita mo, araw-araw, ang milagro ng Diyos. Mamamangha ka sa napakalaking pagmamahal ng Diyos araw-araw. Mabibighani ka sa napakalaking mga milagro at pagpapala na binibigay ng Diyos, na hindi ka iniiwanan, hindi ka pinababayaan, araw-araw sinasamahan ka ng Diyos dahil bukas yung puso. Dahil may pananampalataya, kung kaya't kitang-kita mo, napakarami nga pala milagro at pagpapala ang araw-araw na ginagawa ng Diyos. Pero kung walang pananampalataya ang puso, kahit gaano karami yung milagro, hindi mo makikita at patuloy kang maghahanap samantalang nandiriyan na. Mga panalig, inaanyayahan po tayo ng Diyos. Buksan ang
ating puso. Kasi napansin mo ba na mula nung una hanggang ngayon, nandiriyan ng Diyos, minamahal ka? Napansin mo ba ang napakarami ng pagsubok, ang dami ng problema na nalagpasan at napagtagumpayan mo? Napansin mo ba nung mga panahong mahinang-mahina ka, walang-wala ka, at parang bibitaw ka na kaya mo? Hindi ito dahil sa lakas mo bilang tao, hindi ito biglaan lamang na nangyari. Ano yan? Coincidence lamang? Hindi. Lahat ng magagandang bagay na yan, nangyari sa iyo, yung mga may hirap, nalagpasan mo, dahil merong Diyos na gumagabay sa iyo, nagpapalakas sa iyo, merong Diyos na gumagawa ng milagro, merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Napansin mo ba yun? Nakita mo ba yun? At kasi kung nakita mo, kung napansin mo yun, alam mo hindi ka nga pala bibigyan ng Diyos ng anumang pagsubok na hindi mo makakaya. Sa umpisa, ano ba yan, Lord? Ang dami, sunod-sunod, sabay-sabay. Hindi ko kaya to. Pero ano ginawa mo? Nagdasal ka, nagmahal ka, ginawa mo pa rin yung tama. At ano nangyari? Nalagpasan mo, napagtagumpayan mo. Ibig sabihin, hindi ka nga pala bibigyan ng Diyos ng anumang pagsubok na hindi mo makakaya. Nakaya mo. At maliwanag, nakaya mo, hindi dahil sa lakas mo, kasi mahina tayo. Kulang. Pero paano mo nakaya? Dahil sa grasya ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon. Totoo, nagawa mo ang napakaraming mga bagay dahil kay Jesus na nagpapalakas sa atin. At kung nakaya mo dati, makakaya mo ulit ngayon. Makakaya mo dahil kasama mo ang Diyos. Nung si Jonas po, sinabi dito, ang mga taga-Ninive at mga Israelita ay magkaaway po. Kaya ayaw pumunta ni Jonas sa Ninive. Hayaan mo silang mamatay. Makakaaway natin yan Pero nagpunta pa rin si Jonas, ginabayan siya ng Diyos, dinala siya ng malaking isda. Wala namang masyadong ginawa talaga si Jonas, pero yung mga taga-Ninive ay nagbago. Hindi lamang dahil kay Jonas. Bagkus alam nila na ginagamit ng Diyos si Jonas para sila iligtas at sila naligtas talaga. Dahil sa grasya ng Diyos, nagbago ang mga taga-Ninive. Tapos isa pa po, si Haring Solomon, pinuntahan ng reyna ng Timog, dulo ng daigdig, nagpunta. Wala pong internet noon. Walang cellphone. Hindi alam ng reyna, nabalitaan niya lang, ang layo. Pero kahit nabalitaan niya lamang, nagpunta siya para makilala, makita at marinig ng personal si Solomon. Pananampalataya. Faith na isinabuhay. Isa pa po, kasi kilala na po natin si Solomon Pinakamatalino, pinaka-wise, wisest king. Pero bakit ganun? Ang dami niyang maling nagawa nung huli. Kasi kapanalig, hindi sapat na alam mo lang. Hindi sapat na marunong ka lang. May karunungan, may kaalaman, hindi sapat. Kailangan yung karunungan ay isasagawa mo. Katulad ng mga tunay na nananampalataya. Yun siguro yung pagkakamali din ng Solomon. Alam niya yung tama at mali. Binigyan siya ng Diyos ng wisdom. Kaya lang hindi niya isinabuhay. Kaya sa bandang huli, ang dami niyang mga mistakes na nagawa sa buhay. Kapanalig, pinapakita sa atin ng Diyos ang tama at mali. Pinapakita sa atin ng Diyos ang milagro, ang biyaya. Piliin mo ang Diyos. Magbalik tayo sa Panginoon. Sundin natin siya. Manalig ka, manampalataya ka. Nakaya mo dati, makakaya mo ulit ngayon. Pinagpala ka ni Lord dati, nung panahong walang-wala ka, dumating ang biyaya, dumating ang milagro. Nakabangon ka at nagtagumpay ka. Ngayon, sa pananampalataya mo,
mabubugsan ang iyong puso. Sa tulong ng Diyos, makakaya mo ulit, magtatagumpay ka ulit. Manampalataya ka, manalig ka. Katulad ng sinabi ni Jesus, kung meron kang pananampalataya kahit sinlaki ng butil ng mustasa, kayang-kaya mong sabihin sa malaki mong problema, umalis ka diyan, lumipat ka. Ganon din, sa ating pananampalataya, tatanggap tayo ng biyaya. Makikita mo, napakarami nga palang milagro ang ginagawa ng Diyos araw-araw. Amen. Natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Dalangin din natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob ating itutugon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamayan ng Nineveh, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, binigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaaasam mo mula pa noong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa
Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginanap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang taong nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang bana sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami
sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, lakas loob, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ngalan mo, mapasak namin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, kanalang sa langit. Binigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang dakilang palatandaang hinahangad natin. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihan, mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ihain ang banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
et sempiterna gloria. Vitam sini determino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanan-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos at walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aluwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran mo tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis tieis, Omni delectamentum in sea bentem. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti triviveque sumus et a nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Reverend. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami